Hi there mga kasinag! Welcome back to my YouTube channel. Ayan. So, for today's video ayan pa rin, nothing as usual. Pero, gaya nga nang nakita nyo sa ating thumbnail mga kasinag, ay pag-uusapan natin kung meron ba talagang bumabagsak sa Jollibee. And, so, tama po. This is another Jollibee content, and bago pa ako magsalita at mag-explain ng kung ano-ano, mag-start tayo after ng intro. Lately, nakaka-receive ako ng mga tanong kung may bumabagsak ba sa Jollibee. And for now, yes po, sasagutin po natin yan. Okay? So, let me cut or let me basta hatiin natin sa tatlo kung tungkol saan ba yung pagbagsak or yung bagsak na sinasabi ninyo. So, yung tatlong yon, una mga kasinag, ay pag-uusapan natin sa interview. Kung meron bang bumabagsak sa interview, which is very common. Hindi lang naman sa Jollibee content, hindi lang naman sa pag-apply ninyo sa Jollibee, but sa mga interviewing iba-iba, yes po, may bumabagsak. So, ang itatakal ko dito ba kasi ay kung paano ka babagsak, okay? And pangalawa, na pagbagsak is yung sa mga exam ba, okay? Your MT journey sa BOTP, okay? Yung parang part 1, di ba? And yung pangalawa naman, so part 1 and part 2 niya is yung sa shift management. Ayan, so pasensya na kung nagliliparan yung mga lamok kasi gabi na at the time of recording this video, okay? And yung pangalawa po natin mga kasinag is kung meron bang bumabagsak sa pagiging MT, meaning hindi na siya matutuloy bilang ARM 3, okay? So, yan po yung tatlo yung magiging sakop ng ating content for today. Mag-start tayo sa pag-i-interview. Basically speaking, yes, may mga bumabagsak, pero paano nga ba nagkakaroon ng bagsakan, okay? So, kung mapapansin nyo, or if you remember, doon sa nakaraang content ko, sa mga Jollibee content ko, lalo na doon sa may hiring process, which is kung hindi nyo pa napapanood mga kasi nilalagay ko dyan yung link. Sabi ko doon na yung sa pag-apply sa Jollibee is hindi lang naman kabod na isang interview lang, di ba? So, meron pa tayong mga ginagawang written exam, di ba? Initial interview, final interview, ganyan. Okay. So, eto is sasagutin ko siya dun sa part na may nagtanong kasi na sabi niya kung sakali ba na napasa mo yung initial interview and pasado ka sa exam, tapos may final interview ka na. So, what if daw hindi siya sumipot? So, considered na ba yon na bagsak ka? Or hindi ka na ba tutuloy? Or pwede ka daw bang magkaroon ng second chance? Something na ganun yung tanong niya. So, kung napapanood mo to kasinag, shout out sa'yo, kung sa'yo yung katanungan na yon. So, yun nga po mga kasinag. Basically speaking, yes mga kasinag, kasi final interview na yon. So, yung final interview, yun na yung pinaka-last step mo para makita ka nila or para mas makilala ka nila kung ikaw ba ay karapat-dapat na maging management trainee or MT sa Jollibee. So, yes mga kasinag, pag hindi ka sumipot, kahit saan naman yan, di ba? Kahit saan interview yan, basta pag final interview at hindi ka pumasa, bagsak ka na. Magkakaroon ba ng second chance? No. Okay, so, hindi ko alam kung sa iba, kung nagkakaroon sila ng mga second chances, pero feeling ko pag sa Jollibee wala na. Kasi, agawan ng slot yan eh. So, kung sino lang yung mga naka-attend sa final interview, basically speaking, mga kasinag, sila lang yung mga pagpipilian para magtuloy as MT, di ba? So, ganun lang kasimple. So, additional tips na lang siguro, kung nagbabala kayo na mag-apply sa Jollibee as a management trainee para maging manager mga kasinag is galingan ninyo sa interview, okay? Sa initial interview pa lang magpakitang gilas na kayo, na to the point na kaaya-aya mga kasinaga. Hindi yung pakitang gilas na nakakabwisit, yung something na ganun. Basta kapag sa initial interview pa lang, 'di ba? Yung mga dapat nilang malaman sa iyo is sabihin mo na, 'di ba? Kung ano man yung
sa tingin mo magiging strength mo compared to the other candidates, 'di ba? Sabihin mo na lahat 'yun, ipakita mo na lahat 'yun. And make sure naman mga kasinag na tanggalin muna natin yung pagiging mahiyain natin during the interview. Especially, 'di ba? Gusto mo na maging manager ka. So kung sa interview pa lang ay mahiyain ka na, paano pa yung magiging sitwasyon mo kapag manager ka na talaga, 'di ba? So tinitingnan din kasi nila bukod dun sa mga sagot mo is yung mismong personality mo during the interview, 'di ba? Okay. So, tapos na tayo. Yes, 'di ba? Nasagot na yung una niyong katanungan. Nagkakaroon ba or bumabagsak ka ba kapag pwede ka bang bumagsak during your final interview? Kahit na nakapasa ka sa exam and initial interview, ang sagot po, yes. Okay? So, next one, move on tayo sa pangalawa, which is yung tanong nga. So, ito na yung kapag nakapasok ka na. So, ito kasi, nung papasok din ako sa Jollibee, ito rin yung winu-worry ko na, kasi nga, diba, kapag empty ka under the BOTP, yung part 1, diba, is meron kasing daily na exam. So, doon po sa exam, mga kasinag, nasabi ko rin doon sa hiring process na that time is twice mo lang pwedeng i-take yung exam, okay? So, sa unang beses and sa pangalawang beses. So, sa unang beses, mga kasinag, kapag nakapasa ka or kapag bumagsak ka is meron ka pang isang chance, okay? Sa pangalawang beses ay doon na yung magiging usapan natin naman, di ba, na ikinababahala ng karamihan sa inyo, which is at that time, ganyan din po ako, okay? So, meron pang isang tanong nga na nakikita daw ba yung mga sagot, okay? So, pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende yan sa magiging usapan ninyo nung BOTP coach ninyo, yung empty body ninyo, or dun sa mismong RM. Pero, basically speaking, mga kasinag, kung sa unang pagkakataon, mga kasinag, is bumagsak ka, and then uulitin mo siya, 'di ba? Syempre, magkakaroon ka ng idea kung ano ba yung mga tanong. Yung mga tanong na yon is, syempre, bago mo i-take sa pangalawang beses, mga kasinag, ikaw mismo is aaralin mo, 'di ba? Tutulungan mo yung sarili mo na aralin at alamin yung mga tanong kung saan ka nahirapan. So, yun lang naman yung mga technique ng mga kasinag. Alangan naman kasi nahirapan ka dun sa unang take mo, nalaman mo yung mga tanong. Ikaw mismo, mga kasinag, syempre, di ba, hindi mo ipapayag kung talagang willing ka na pumasa being empty, di ba? Kung willing kang ipasa lahat ng exam, di ba? Lalagyan mo yan ng effort na kung saan ka nahirapan ng mga tanong, aaralin mo, hanapin mo yun sa checklist, di ba? Aaralin mo yung mga yun para malaman mo yung mga kasagutan. So, ganun lang naman, mga kasinag eh. Yun naman po sa pangalawa na sinasabi ko is during naman po sa inyong shift management. Kasi, ang parang critical is sa shift management. Kasi sa shift management nga, mga kasinag, is isang beses mo lang na i-take or isang beses mo lang pwedeng i-take yung exam. So, what if bumagsak ka sa unang beses? Yun na yun, di ba? One time, big time na yun. So, ang mangyayari doon, mga kasinag, sad to say, yes po, ay ikaw na ay madidiscontinue or hindi ka na matutuloy sa BOTP journey mo or sa MT journey mo. So, ang technique na naman doon, mga kasinag, kung ayaw mong bumagsak sa unang take pa lang ng exam sa shift management, or hindi siya sa mismong shift management, ay doon sa comprehensive, di ba? Comprehensive exam, mga kasinag, is ang technique lang doon, mga kasinag, ay aaralin mo lahat ng mga standard, di ba? So, napaka basic lang, pero basic ko lang sinasabi, pero mahirap mag-review, di ba? So, pero yun po kasi talaga yung pinaka kailangan mong gawin doon, mga kasinag. And for sure naman ako, ito para hindi naman ganun na kabahan yung iba. Hindi ka pababayaan ng mismong training store mo. Sasabihin ko sa iyan, mga kasinag, kasi kagaya ng mga ibang MT, kagaya ng mga kabatch ko, hindi kami pinabayaan ng mga training store namin. So, hindi ko sinasabi na pumetics kayo, pero gawin ninyo yung part ninyo. Kasi kapag nakikita naman nila na ikaw mismo willing ka at masaya ka sa ginagawa mo, is sila mismo tutulungan ka nila. And, yun nga, ito yung panghawakan ninyo, mga kasinag. Hindi kayo pababayaan ng mga training store ninyo. Okay? Last but not the least is, meron bang bumabagsak sa pagiging empty at hindi na sila tutuloy bilang RM3?
Okay, so basically speaking mga kasinag is yes din po yung sagot doon. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, bali, iba-iba tayo ng personality. And yung iba siguro is nagtry lang naman dito sa parang gusto lang nilang subukan, di ba? Yung pagiging empty, ganun. So, yung iba kasi, pag nakikita naman ng RM, di ba kasi bago ka i-announce as M3, RM3 talaga mga kasinag is, magkakaroon ka ng PA or yung tinatawag natin na performance appraisal. So, ang nagbibigay kasi ng PA mga kasinag is yung RM ninyo. So, kung yung RM ninyo, nakikita naman niya lahat ng effort mo at kung gustong-gusto niya yung trabaho mo at kung makikita niya talaga na deserve mo pumasa, 'di ba? Ipapasa ka niyan, 'di ba? Pero kung sa kabilang banda ikaw yung sobrang petix at hindi mo naman talaga mahal yung trabaho mo and everything, something like that mga kasinag. At kung nakikita naman sa'yo na hindi mo talaga deserve pumasa, kahit sino, 'di ba? Kahit sa ang larangan, bakit ka papasa, 'di ba? So, ganun lang mga kasinag. So, may mga instances na ba na may mga bumagsak? Yes po, madami po. So, pero sa batch namin, fortunately, yan, di ba? So, napakasaya kasi lahat kami ay magkakasama, di ba? Lahat kami ay nakapasa. So, I'm hoping na sana ganun din kayo. So, kung, nag-worry pa rin ba kayo kung babagsak kayo, di ba? Dear my dear kasi gawin lang talaga ninyo yung part ninyo and for sure, tutulungan kayo ng training store niyo. And of course, yung RM ninyo. Kaya, huwag kayo masyadong kabahan. Though, yung kaba kasi ay nandyan na talaga. Pero yun nga mga kasinag, sa pag-empty or sa empty journey ninyo is maging masaya lang kayo. I-enjoy lang ninyo yung bawat moment. Kasi once nga na naging RM3 ka na, pumasok ka na talaga sa pagiging hindi saling pusa, di ba? So may stress ka na dyan at hahanap-hanapin mo talaga yung mga panahon or yung days na nag-BOTP ka pa lang or nag-empty ka pa lang, yan. So, hanap-hanapin mo yan. So, enjoy lang kayo mga kasinag. Sana lang talaga, pag naumpisahan na ninyo yung pagiging empty ninyo, pag napasa na ninyo yung mga ilang interview, yung exam, di ba? I-push na ninyo, 'di ba? Kasi sinasasabihin ko sa inyo mga kasinag ay sobrang saya na maging part ng JFC Food Corporation. So, yun lang naman mga kasinag. So, this opportunity din pala at this moment, 'di ba? Gusto ko ring i-announce na lahat po ng Jollibee content ko ay gaya nga nung travel vlog ko mga kasinag ay meron na rin siyang sariling playlist. So, gusto ko rin gawahan ng sariling playlist yung mga Jollibee content natin para maayos naman tong channel natin mga kasinag. So, kalkalin nyo lang yan sa ating YouTube channel. Lahat ng mga gusto nyo pang malaman regarding sa Jollibee mga kasinag, kung alam ko naman yan or yung mga gusto nyo na maging content ko regarding Jollibee, ayan, so, please do comment, ayan, so ilagay nyo yan, i-drop ninyo yung mga pangmalakasang comment ninyo and suggestion ninyo at gagawan ko yan ng mga content natin. So, pero sa paggawa ko ng content mga kasinag, huwag nyo akong minamadali, okay? So, pero yun nga mga kasinag, basta that's the deal, okay? So, kung may mga gusto kayong ipa-content sa akin, mga katanungan, ganyan, comment kayo, gagawa natin ng content yan. So, ayun lang naman mga kasinag. So, kung nakaabot man kayo sa minute ng video na to mga kasinag, I thank you so much. Ayan, so, I really do appreciate it. At kung hindi ka pa nga nakaka-subscribe sa aking channel mga kasinag, ay, ano pang naantay mo? Diba mag-subscribe ka na? Baka ano men? At feel ko nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. So, ayun, kung hindi nyo pa nga ako kilala mga kasinag, again, I am your Ate Aren. Ready for the worst, hoping for the best. So, see you sa ating next upload mga kasinag!